Maniwala kayo sa mga gawa. Mabiyayang araw ng Biyernes Kapanalig. Kapistahan po ngayon ni San Estanislao. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ngayon. Dumampot ng mga bato ang mga Hudyo upang batuhin si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa ang itinuro ko sa inyo mula sa Ama. Alin sa mga ito ang dahilan kung bakit niyo ako binabato?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Binabato ka namin hindi dahil sa isang mabuting gawa, kundi dahil sa paglapastangan sapagat kayong ikaw ay tao, itinuturing mong Diyos ang iyong sarili." Sumagot sa kanila si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa batas ninyo, aking sinabi, mga Diyos kayo? Kaya tinatawag na mga Diyos ang mga tumatanggap ng salitang ito ng Diyos, at hindi mapawawalang saysay ang kasulatan. Kung gayon, nang sinabi kong ako ang anak ng Diyos, ako na pinabanal ng Ama at sinugo sa mundo, bakit niyo sinasabing paglapastangan ito? Kung hindi ko ginagawa ang mga gawa ng aking Ama, huwag niyo akong paniwalaan. Kung ginagawa ko naman, kahit na hindi kayo naniniwala sa akin, maniwala naman kayo sa mga gawa. Kaya alam na alam nga ninyo na nasa akin ang Ama at ako'y nasa Ama." Kaya muli nilang pinagtangkaang dakpin si Jesus, ngunit nakatalilis siya sa kanilang kamay, at muli siyang lumayo, pakabilang ibayo ng Jordan sa lugar na pinagbibinyagan ni Juan sa simula. At doon siya nanatili. Marami ang pumunta sa kanya at kanilang sinabi, "Hindi nga gumawa ng anumang tanda si Juan." Pero nagkatotoo nga ang lahat ng sinabi ni Juan tungkol sa kanya, at do'y marami naniwala sa kanya. Hindi matanggap ng mga Hudyo ang katotohanan ang Mesiyas na pinangako ng Diyos ay magmumula sa ordinaryong tao tulad ng isang karpintero. Bakit kaya din nila nakilala si Jesus na siyang ipinahayag ng mga propeta, na siyang hinihintay na tagapagligtas ng bayang Israel? Nagpapaalala ito sa atin ng anumang kaalaman natin sa Diyos ay mula sa Diyos na siyang nagbibigay liwanag sa katotohanan. Pinato nila si Jesus dahil hindi nila matanggap ang ipinakita niyang kapangyarihan bilang anak ng Diyos. Natakpan ang kanilang mga mata, pag-iisip at puso dahil nakatutok sila sa kanilang sariling kaalaman tungkol sa Diyos. Siguro maitatanong natin, bakit hindi sila makapaniwala sa kapangyarihan ng Diyos samantalang alam nila ang kasulatan? Hanggang ngayon, maraming mga tao ang hindi nakakakilala kay Jesus. Maraming pagkakataon siyang nagpapamahala sa atin ng kanyang kapangyarihan. Nakikita ba natin ang mga ito bilang biyaya ng Diyos? Si Jesus mismo ang nagsabi, "Ang Ama ay sumasa akin at ako naman ay sumasama." Mga kapanalig, ang mga bagay na pinahahalagahan natin sa buhay, talino, kapangyarihan, at kayamanan ay pansamantala lamang. Hindi ito sapat upang tanggihan ang katotohanang pinahayag ni Jesus. "Ako ang daan, katotohanan at buhay." Opo, si Jesus ang katotohanan. Naway magtiwala at manalig tayo sa Kanya. Siya ang anak na Diyos na patuloy na nagpapakilala at sumasa atin tuwina. Tanggapin natin siya. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, and follow po Lines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasama lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw. Ito pong muli, si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming mga puso sa iyong biyaya. Sama-sama nawa kaming maglakbay sa daan ng pagbabalik loob at kalayaan ng may pag-asa. Nang maipagdiwang naming ng buong kagalakan ang tagumpay ng Panginoong Hesukristo laban sa kasalanan at kamatayan. Amen.
We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.